guys, sahod namin kahapon. Kaya naman today at day off namin, punta tayo sa Western Union para magpadala. Siyempre, dadaanan na rin natin yung mga pasyalan doon para sulit yung pamasahe natin, di ba? See you there guys. Bye-bye. So ayan guys, patungo kami sa facility para manghiram ng sasakyan. Then iiwanan namin doon sa mga kasama naming nakatira malapit sa city. Dumaan muna kami sa Lidl para bumili na rin ng aming 1 week stock na pagkain. Ang gusto ko dito sa Lidl ay marami kang mapagpipilian ng mga pagkain at yung karne dito ay maganda. Madami ding mga gulay at prutas dito. Meron din mga gamit pambahay, ngunit limitado lamang. Nasa Prague area na kami guys. Madalas ay maluwag ang kalsada dito sa syudad, lalo na kapag ganitong hindi rush hour. Iniwan na nga namin ang sasakyan at magta-tram na kami papuntang city center. Pagkaraan ng 15 minuto ay nasa city center na kami. Humiwalay muna ako sa aking mga kasama dahil gusto kong makita ng actual ang Lennon Wall. Ang Lennon Wall sa Prague ay isang makasaysayang pader na natatakpan ng graffiti sa distrito ng Malá Strana. Kasunod ng pagkamatay ni John Lennon noong 1980, ito ay naging isang alaala noong panahon ng komunista. Naging simbolo ito ng malayang pananalita, kapayapaan at protesta laban sa rehimen para sa kabataan ng Czechoslovakia. Pagkatapos ay nagtungo na ako sa Charles Bridge. Malapit lamang ito sa Lennon Wall. Mga 3 minutong lakad ay mararating mo na ito. Napakainit ng panahon, nasa 37 degrees ang temperatura. Mas mainit kumpara noong isang taon. Parang nasa Pilipinas ka na rin. Medyo maluwag nga ngayon dito sa tulay, hindi gaanong madami ang turista. Ang Charles Bridge o Karlov Most ay isang makasaysayang tulay na may mga arko mula pa noong panahon ng Medieval. Ito ay tumatawid sa ilog Vltava sa Prague, Czech Republic. Ang tulay ay nag-uugnay sa Old Town, sa Lesser Town at sa Prague Castle. Ito ay isang kilalang simbolo ng lungsod at isa sa mga pinakasikat na palatandaang arkitektural sa Europa. Sa dulo ng tulay ay madadaanan natin ang mga establishmento na pwedeng mapagbilhan ng iba't ibang mga souvenir. Napatuloy na ako sa aking paglalakad upang magtungo naman sa astronomical clock. From the word clock, alam nyo na siguro kung ano ito. Isa itong bangka. Joke lang, isa itong kakaibang orasan. Ang Prague Astronomical Clock, na kilala sa lokal na tawag na Orloy, ay isang tanyag sa buong mundo at medieval na orasan na nakakabit sa timog na pader ng Old Town Hall sa gitna ng Old Town Square. Inilagay ito noong 1410 at ito ang pinakamatandang astronomical clock sa mundo na gumagana pa rin. Ito naman ay ang The Church of Our Lady Before Tien. Katabi lang ito ng astronomical clock. At tumuloy na nga ako sa paglalakad, pupunta muna ako sa aking goal ngayong araw. Napatigil na naman nga ako sa paglalakad upang kumuha ng video sa spot na ito. Napakaganda kasi ng aking natatanaw. Ito ang Wenceslas Square. Ang Wenceslas Square ay isa sa mga pangunahing liwasan ng lungsod at nagsisilbing masiglang sentro ng kalakalan at kultura sa Prague. Itinatag ito noong 1348 ni Charles IV bilang pamilihan ng kabayo. Ngunit sa kasalukuyan ay higit na maihalin tulad dito sa isang mataong boulevard na kilala bilang lugar ng mga makasaysayang protesta, pamimili, nightlife at dito rin matatagpuan ang National Museum.
Natatanaw ko na ang Western Union. Naabutan ko ang aking mga kasama na kasalukuyang nagpapadala ng pera. Dito kami nagpapadala dahil mas mura ang charge nila dito kaysa sa iba at mababait pa ang mga clerk dito. Natapos na kami sa pagpapadala, ngayon naman ay sa Pinoy Store kami pupunta. Tuwing pumupunta kami dito sa city center ay dumadaan talaga kami dito sa Pinoy Store. Mabibili mo dito ang iba't ibang produktong pagkain ng Pilipinas at ng ibang Asian countries. Meron din silang pagkain dito na may kanin at pangmeryenda. May mga frozen foods, isda at mga gulay na hindi mo mabibili sa mga grocery stores ng Czech Republic. Isa pa sa kagandahan dito ay mamimit mo ang ibang mga kababayan natin. Yan yung reyna dito. Kain po. Natapos na kaming mamili. Ngayon naman ay pupunta tayo sa isang tindahan ng mga second-hand na mga gamit. Napakamura talaga at napakaganda pa ng mga gamit. Parang bago pa. $59 niya tama. Pauwi na nga kami pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo ang statwa ni Franz Kafka. Ito ay estatwa na may taas na 11 metro, isang teknikal na obra maestra ng Prague sa ika-21 siglo. Binubuo ng 42 gumagalaw na panel ang mukha ng dakilang manunulat na Czech na si Franz Kafka. Matatagpuan sa Quadrio Shopping Center. Pinagsasama nito ang sining, makabagong teknolohiya, at ang tradisyonal na husay ng mga artisanong Czech. Kanya-kanya na nga kaming bit-bit ng bag habang naglalakad. Dito kami dumadaan sa Quadrio Shopping Center papunta sa Sakayan dahil nasa tapat lamang nito ang stasyon. Nalobat na nga ang aking camera sa part na ito, kaya hanggang dito na lang aking maibabahagi sa inyo. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Hanggang sa muli!